Lalay, maliban sa NGCP, may iba pa bang nakikita ang gobernador na dapat managot dito? June, maliban sa National Grid Corporation of the Philippines, isa pa sa nakikitang posibleng sampahan ng kaso ayon sa gobernador, itong mga planta na nagkaroon ng unscheduled shutdown o trip off o kakasabay na nag-trip off dahil nga ayon sa gobernador ay dapat nag-abiso rin sila sa NGCP bago sila mag-shutdown. Pinag-aaral ngayon ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang posibleng pagsasampa ng class suit sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP at sa iba pang may kinalaman sa malawakang power blackout sa Panay Island mula January 2 hanggang 5. Ayon sa gobernador, nagdulot ng malaking perwisyo sa mga Ilonggo at negosyo ang nangyaring blackout. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. We can file a class suit under the civil code, hindi lang under the laws, under power laws, but unahin na sa civil code just to start. No? So we are considering that right now. But first, let us go to Congress and listen. Bago magsampa ng kaso, dadalo muna si Defensor sa Senate inquiry sa January 10 at House inquiry sa January 11 bilang resource person. Pag-aaralan din muna ng gobernador ang mga energy laws, ang Electric Power Industry Reform Act of 2001 o EPIRA Law at maging ang franchise ng National Grid Corporation of the Philippines. We will see how it develops. We have to vindicate the damage that has been done to our people in the province, in the city, and the whole of Panay. We have to vindicate an exact accountability for the damage done. Paborin ang League of the Cities of Philippines sa congressional inquiry sa nangyaring blackout sa Panay, Guimaras at Negros Occidental. Ayon sa inilabas na statement ni LCP National President Cebu City Mayor Michael Rama, suportado ito na imbestigahan ng Energy Regulatory Commission at National Grid Corporation of the Philippines kung ano talaga ang puno at dulo ng malawakang blackout. Dapat tinanyang mahanapan ito ng solusyon dahil maliban sa perwisyo sa araw-araw na pamumuhay ng mga residente, apektado rin ang operasyon ng mga ospital, paaralan at establishmento kaya dapat masolusyonan ito. Para naman kay Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor, dapat panagutin sa nangyari ang mga power plant at NGCP. Kabilang din sa pinaka-apektado ang sektor ng BPO industry sa probinsya. Ayon sa Iloilo Federation for Information Technology, binaha sila ng tanong mula sa top management ng mga BPO company hinggil sa kapasidad ng Iloilo para sa tuloy-tuloy na pagtatrabaho ng kanilang mga kasamahan. Konkretong solusyon naman ang hiling ng mga Ilonggo Bakers Association Incorporated na apektado rin ang industriya. Ayon naman sa NGCP, bukas sila sa investigasyon dahil mabibigyan din sila ng pagkakataon na mailahad ang kanilang panig tungkol sa insidente. Pagtitiyak pa ng NGCP, matapat nilang sinusunod ang mga batas na may kinalaman sa kanilang operasyon. Samantala, June, simula nang maibalik ang stable supply ng kuryente dito sa Panay noong Biyernes ng tanghali ay tuloy-tuloy na ang kuryente dito at wala tayong nararanasan ng mga blackout muli. No? So hopefully tuloy-tuloy na ito, June, hanggang sa magkaroon na ng additional na reserve power o maayos na itong Cebu Panay backbone kung saan pwede nang kumuha ng additional na supply ng kuryente mula sa Cebu. June. Pag sinabi mong Lalay na stable na ngayon, ibig sabihin ba nito 100% na na-restore ang supply ng kuryente diyan sa mga probinsya, diyan sa Panay Island? Tama ka, Jun, kasi ang demand ng Panay Island nasa 416. So ang supply ngayon ng NGCP ayon sa kanila ay nasa 419. So sapat na yan, Jun, no, ang naturang megawatts para masolusyonan itong demand na load ng Panay Island. Alright. Maraming salamat, Lalaine Moreno.